Ito nga mga ka-farmers, yung kabuuang total market weight ng ibinenta namin na patiner. Ngayon, nag-average siya ng 104.52. Ang live weight mga ka-farmers na presyo dito sa amin ay 165. So, i-times natin siya sa 2,404 is 396,660. So, bali mga ka-farmers, ito yung presyo nung aming ibinenta na 23 heads. Ngayon, alamin naman natin kung magkano yung naging puhunan doon sa buwik. Dahil kahit yan ay sariling yung alaga, bibigyan pa rin natin yan ng presyo. Dito nga sa amin, kapag halimbawa bibili ka ng bultuhan, ay meron nga 3.5 or 4.5. Depende po yan doon sa laki. Ngayon, inilagay ko na dito na 3.5. So, ang halaga niyan ay nasa 80,500. At yung medication natin ay sabihin na natin na nasa 5,000. Yung gastos sa pakain naman ay 23 heads times 225 kilos. Dahil bawat isa nga niyan ay nakaubos ng 4 na sakot kalahati. So, doon sa 23 times 225, meron nga siyang 5,175. Ang idinideliver dito mga ka-farmers na feeds ay nagtitimbang ng 50 kilos. Kaya ita-times natin iya, i-divide natin yan dito para makuha natin kung ilang sako yung nakain nung ating ibinenta na 23 heads. At ita-times natin iyan doon sa presyo ng feeds. Ang presyo nga pala ng grower dito ay 1,650. So, yung nagastos natin sa pakain ay nagkahalaga ng 170,775. At dito mga ka-farmers, sa dinideliver na feeds dito ay meron nga dyan tracking na 20 pesos per sack. Kaya gumastos nga ng 2,070 doon sa 103 na sako na naubos nung naibenta namin na 23 heads. At bukod pa nga diyan ay syempre meron diyan na binayaran na caretaker at saka may electricity bill. Sa palagay natin na nagkahalaga yan ng 15,000. Ngayon, doon sa total na 396,660 na benta, ima-minus natin doon lahat yung gastos. Ito yung sa medication, ito yung sa pakain, ito yung presyo ng biik, ito yung tracking ng feeds, at ito yung mga other expenses pa na caretaker or electricity bill. Ngayon, meron siyang tinubo na 123,315. Ito po yung kinita doon sa 23 heads na naibenta. At para mga ka-farmers, malaman nyo kung magkano yung kinita doon sa isang baboy, ay yun yung 123,315 ay i-divide nyo doon sa 23. Kaya yung kinita ng isang baboy ay nagkahalaga ng 5,361.52. At kung susundin natin mga ka-farmers, yung standard intake ng ating pagpapakain sa ating mga alagang baboy, yung standard ng kain ng starter ay dapat ay 1.8 kg to 2 kg per head sa loob ng isang araw yon. Kaya from pakain natin na day 75 hanggang day 109 is 34 days. So, i-compute natin yon na 2 times 23 equals 46 kg times 34 days. So, dapat ang makakain laang niya ay 1,564 kg. So, yun ay 31.28 na sako. 31 sako lamang siya. Doon naman sa grower, ang standard niya is 2.2 times 23 equals 50.6 times 40 days naman nakain. Tataas pa yan kung depende kung hindi nyo pa yan maiibenta agad. Yun nga ay nagkaroon ng 2,024 kilogram na pakain. So, siya ay merong 40.48 na sako. So, kulang-kulang 41 na sako. Ngayon, 31.28 plus 40.48 is equal to 71.76.
So, kulang-kulang 72 na sako yung makukonsumo niya. Ngayon, i-divide natin siya sa 23 para malaman natin kung ilang sako yung nakakain dapat ng isang baboy. So, lumabas lamang dito na dapat makatatlong sako lamang siya hanggang sa ibenta. Yan yung standard feed intake ng fattener na pambenta natin. Kaya lamang yung reality niya is napaka-taas. Dahil dito sa actual na pagpapakain sa kanila ay nakaubos sila ng 4 na sako at kalahati ang bawat isa. At kung susundin natin mga ka-farmers, yung standard feed intake ng starter at grower ay makakatipid tayo doon sa konsumo ng pagpapakain doon sa ating mga alaga. Kaya lamang hindi tayo nakakasigurado na yung ating ibebenta na mga baboy ay makakakuha ng ganyan kataas na market weight. Abangan nyo po mga ka-farmers yung kabuuang gastos ng farm kung totoo ba na kumita siya ng ganyang kalaki. Dahil ito, pagbabasihan lamang natin doon sa ating naibenta. Pero yung kabuuang gastos naman ng farm, dahil nga kakaunti yung naibenta namin ngayong buwan ng October, versus doon sa nagastos ngayong buwan ng October, kung kumita ba talaga ang farm. Thank you for watching, at kung nagustuhan nyo ang aking video ay paki-follow po and share.